Sa bidyong ito ay bibisitahin natin ang isa sa pinakamataas na bundok sa Benguet. Ito ang lugar ng Atok. Ang pangalang Atok ay mula sa native dialect na Nai Patok Shin Chongtong na ang ibig sabihin ay ang tuktok ng bundok. Ang Atok din ay malapit lamang sa Ambuklaw Dam at ito po ay may malaking ambag sa hydroelectric power history. Dito rin located ang Helsema Highway, ang isa sa pinakamataas na highest point of Philippine highway system na may taas na 7,400 feet or 2,255 meters above sea level. Ang sarap magkwentuhan ng mga bagay-bagay kapag kayo ay relax parehas. Pag relax kayo, mas marami kayong may isip na mas magagandang idea na pwede nyong magamit sa paraan ng inyong pamumuhay. At syempre, isa sa pinaka-importante sa lahat, wag niyong kakalimutan ang magdasal. Sa paano mang paraan ang pera o material ay maaari nating kitain. Subalit ang oras na uubusin nyo sa mga mahal nyo sa buhay, yon ang isa sa priceless moment na dapat natin pasalamatan. Morning guys, morning Sai. Okay, gonna bring this extra gloves, sa mga gloves na to, at saka tire inflator. Everything's ready, walang naiwan. Check natin guys yung gamit. Sorry, nakalat ko yung mga camping tools mo. Anyway, so gusto kong kasing mag-setup ng isang motorcycle camping adventure. Medyo kinakadikadikot ko na ngayong araw. But for the meantime, mag-enjoy muna tayo. Ganda yung pang camping itong PG1 eh. Yung nabili ko sa Guanzon. Ito, ganda. Saka na tayo muna mag-moto camping adventure. At ngayon, marahil ay nagtataka kayo kung bakit. Tignan mo yung suot ko. Hindi siya pang Pilipinas na ride. Yung ride namin ngayon kasi pupunta kami sa malamig na lugar. Sa sobrang laki ng compartment na yun, you can put anywhere. Ito kasing GS39 natin. Ang ganda ng compartment. Mami, saan mo gusto ilagay yung mga gloves mo? Anywhere, no? Ito, tsaka may mga charger po siya sa loob. Yun, na-picturean pa nga po ni Zai Zai. Ito yung gamit kong gloves muna for the meantime. Kasi ito, bagay na bagay ito sa weather natin. At mamaya meron tayong spider gloves na ipapakita ko sa inyo na pwede rin naman siya sa pangmalamig. Ayan, naka-on na yung life vest mo. Ito mami, check mo nga yung airbag ko. Ako nag-on, okay. Naka-on yan? Okay. Painitin na muna natin yung ating motor. At dahil ayaw kong masira ang araw ni Mrs., kakamadali ko ibang GoPro na pala yung nabitbit ko. Kaya yon, nasira ang ating audio at dinaan ko na lang sa voice over ang vlog na to. Mula dito sa Alcala, Pangasinan ay bibiyahe kami ng mahigit 1 oras papuntang Baguio City. Ang kagandahan sa ngayon ay mayroon na tayong expressway papunta doon sa Rosario, La Union. Dahil dito mapapabilis natin ang ating mga transportasyon. Aabot din tayo ng mga 91 kilometers bago tayo makarating ng Baguio. At dahil gusto kong masulit ang aming panahon, ginamit namin ang ating big bike para mas mabilis tayong makarating sa mga destinasyon na pupuntahan natin. Dahil meron pa tayong panahon para mamasyal, dumaan nga tayo dito sa Mines View. Hindi, biro lang. Ang totoo niyan, naligaw kami dahil hala pa akong naiset na GPS sa aking motor. Pero wala namang problema kahit maligaw kami dahil hawak naman namin ni Ella ang aming panahon. Yan din ang kagandahan kapag magkasundo kayo sa paraan ng inyong transportasyon. Bukod sa marami kayong magugustuhang lugar na pupuntahan at mayroong mga di inaasahang pangyayari na kung saan ay magkakaroon pa kayo ng mas malalim na unawa kung paano nyo pagpapasensyahan ng isa't isa. Yan din ang isa sa reason kung bakit mahilig kaming magmotor ni Ella. Dahil gusto naming makarating ng mabilis sa mga lugar na aming pupuntahan at syempre, ma-enjoy namin ang mga magagandang tanawin sa ating lugar. Ito na, papunta na talaga kami doon sa destination natin. Medyo talagang nahirapan din ako dahil sobrang traffic ng dinaanan natin. Ang daan talaga kasi nito yung doon sa may papuntang Strawberry Farm. Kapag doon lang ang tinunto natin, ang biyahe natin mula sa bahay, around 3 oras lamang. Pero ngayon, nadagdagan tayo ng 1 oras pa ulit, 4 na oras. Dating tayo doon ng mga alas 4 ng hapon. Medyo padilim na rin yun. So ngayon, tutuntunin natin yung daan papuntang Strawberry Farm yan. Okay, so dito sa lugar na to medyo maluwag naman yung kalsada, walang traffic. Compare doon sa mga nadaan namin kanina, talagang makapal ang traffic. Siguro dahil doon talaga maraming tao, no? Dahil yun yung pinakabayan nila eh. Parang ito yung daan papunta doon sa may Lamut, Ifugao, parang ganun. Meron akong bagong learning ngayon. Share ko sa inyo guys, na don't let the woman drive your decisions. Kasi di consistent yung mga plano nila eh. Minsan gusto nila, minsan ayaw nila pag nakita nila. Sa mga lalaki kasi
di ba, tayo mga rider, baliwala sa atin yan kapag kahit pangit yung dat na natin basta yun yung napag-usapan, doon tayo ga-adjust. Pero syempre ang mga kababaihan, iba yung taste nila. Pero not to the point guys na mag-aaway kayo dahil lamang doon sa maliit na pagkakamali na yun, no? Total, ito namang ride na ito is para maging relax at komportable kayong dalawa. So kung mayroon mang ganong mga pagkakamali, pagpasensyahan nyo na lang yung mga ganon. Ayun, natuntunan natin yung tunay na daan. O, diba? After 1 hour, tayong mga lalaki ang tinawag ng ulo ng pamilya dahil tayo talaga yung magdidesisyon para sa pamilya natin. Well, ganoon din naman sa pagbiyahe natin sa pagmumotor, no? Kung saan talaga yung destination, doon tayo. Pero kung minsan kasi, no, sa experience namin ni Mrs. Max, yung pagkakamali kung minsan nagiging maganda yung output. Kasi minsan, oy, naligaw ka, tapos ayun pala, may magandang lugar pala kayong makikita, di ba? May mga ganon. Learnings natin, stop blaming each other sa mga yung maliliit na pagkakamali. Tapos, think about the positive side always. Na dapat, isipin natin na, mabuti na nga lang tayo, nakaka-experience tayo ng pagmumotor kamusta naman yung iba, di ba? So, yung ginagawa naman natin guys, mina-maximize naman natin yung oras natin, no? Kapag ka trabaho, kapag ka enjoyment. Gusto ko lang din i-share sa inyo, no, yung dati ko kasing ugali, no, na so far siguro natanggal ko na rin naman. Na ako kasi kapag ka, sabi ko sa iyo yung mga ganong mga tirada, medyo na-manage ko na yung mga ganon. Hindi na yung titignan mo pa yung mga negative things. Kasi kapag kayo, hindi kayo mag-i-improve. Kasi dapat palagi, ang titignan mo yung solution, yung learning forward palagi kayong dalawa. Kapag ka ganon, ganyan may problema. Kapag inisip kasi yung problema, wala, hindi kayo uusad Ang mangyayari, hindi kayo magmamatured. Ako, kagaya ngayon, ang inisip ko na lang, buti na nga lang, pumayag si Elang magmotor ako ngayon di ba? Hindi kagaya ng iba dyan, oy, kilala nyo kayo. Hindi pinapayagan magmotor. Kayo ba guys, papayag ba kayo na yung mga misis nyo nagmumotor din? Kasi itong asawa ko nangungulit na gusto rin daw niyang magmotor. Ayaw ko siyang pagmotorin. Kayo ba? Ganon din ba yung sitwasyon nyo ngayon? Kung kayo ba yung asawa nyo ay gustong magmotor, pagmumotorin nyo ba? Comment down below. Okay, so ano to? Papuntang Bontoc. So ito na yung road papuntang Baguio to Bontoc. Oy, makapal na rin ang pag dito Na-appreciate ko guys yung yung Chigi na mapa, no. Ito nakakonekta sa phone ko to So you don't need to put your phone on your panel, no. May sarili ka ng mapa. May disadvantage lang din, yung Bluetooth kasi niya minsan bumibitaw. Siguro pag naglo-lose connection. Pero okay lang, manageable naman. Still ang importante, nagagampanan niya yung trabaho niya. Pina-install ko nga pala ito kay Chris Chamson ng Bike Tech Performance. Maganda naman talaga yung performance ng mga ini-install niya, no. At marami akong followers ang nag-comment dito sa Chigi na to nung pina-install ko. Sabi, China yan, baka daw pangit ang performance, pangit daw ang ganap. Ito na, sabi nila after 6 months i-vlog ko din daw ulit. So ito na yung chance para i-vlog ko siya. It's more than 6 months and I think masabi ko na nagpe-perform pa rin siya ng maayos. Pwede ko ilipat sa may camera niya, pero madi-disconnect yung mapa ko Subukan natin. So sabi ko na madi-disconnect yung mapa. Hayaan mo na siyang ganyan muna kasi manligligaw ako. Hindi ko kabisado yung lugar. But still recording pa rin siya, no? Kaya namumula yung recording light doon. So lahat ng lugar na madadaanan mo ay documented. Kapag may panahon, subukan kong ilagay yung footage niyan. So may putik-putik yung kalsada nila dito Ingat po sa mga bibiyahe dito, medyo madulas ng kaunti. Switch natin sa rain mode yung GS natin. Yung kagandahan dito sa BM, no? Pwede mo siyang ibago ng mode kahit na tumatakbo ka. Landslide. Opya, dahan-dahan. Kaya pala may putik-putik siya kasi may dumaan na ganyan. May nakita na akong signage na papuntang Bontoc. May alternate route dun Doon pa ang daan kasi lahat ng sasakyan dun pumunta So may 1 oras pa kaming biyahe. Uy, ang kapal ng pagi mami Dahan-dahan lang kasi hindi natin kabisado yung kalsada nila. Hindi ko naabot yung yung signage ni Chigi na take time. Magkape na raw kami kasi long ride na yung nangyayari. Gutom na rin yung aking pasahero. Hanap tayo ng kainan dyan. 22 kilometers, nasa Atok Benguet ka na. Yun may kainan dyan Iisip ko na baka gutom na yung aking pasahero Diba? Uy, eto mami dito tayo. Kakapit tayo dito.
Bukas ba? Ay, close naman. Naalala kita, baka gutom ka na eh. Makakatikim pa naman tayo ng kape dito sa Atok. Pure Native Arabica Coffee. Gusto mo yan? Ay, binebenta. Akala ko ba naman yung timplado na. Native Arabica. Ano yun? Harvest. Ah, okay. Dito galing yung mga coffee beans. Local nila dito, no? Dapat makatikim tayo ng ganun. Sigurado dyan pa sa dulo meron pa dyan. Sarap. Para kang nasa abroad eh. Tanggal ang stress mo, di ba? Kaya pag gusto ko malamigan, dito ko gusto mag-ride eh. Marahil nagtataka kayo guys, bakit kahit medyo ito malakas na yung ulan, ay hindi kami nagsusuot ng aming kapote. Ito, kasi share ko sa inyo, itong suot namin na to, ito ay all weather. Waterproof na rin siya. Pwede siya talagang mabasa ng ulan. Mula jacket namin hanggang pants ay waterproof. Pati na rin yung sapatos natin, yung boots. So yun, waterproof din yan. Ito usually yung ginagamit namin kapag nag-ride kami abroad, na pwede pala natin gamitin pa rin sa Pilipinas, lalo kapag gantong lugar yung pupuntahan natin. So advantage, you don't need to stop to wear your kapote. Kaya tuloy-tuloy lang yung biyahe. Temperature nga pala natin ngayon is plus 18 degrees. So malamig na rin siya. Dito tayo guys sa may Barangay Abiang. Medyo matagal yung biyahe natin kasi hindi ka pwedeng magpaspas dyan, no? Tamang chill ride lang, makakarating din. So kita niyo naman yung view. Inaantok na po itong back ride ko. Feeling niya nasa abroad siya nagra-ride. Hindi ako maka-overtake, di ko makita kung may kasalubong or wala. Sa palagay nyo guys, saan kaya meron pang lugar sa Pilipinas na parang ganito rin? Malamig din ba? Bukod dito sa Atok. Parang masarap to gawin weekly eh. Oo, ginagawa. Pinapalaki na yung kalsada. Dito magaling ang mga igurot eh, yung paggawa ng mga ganyang kalsada, no? Inuukit nila pa ganun, no? Dito nararamdaman ko na yung lamig. Kahit naka all weather tayo na kasuotan, medyo nararamdaman ko na. Pero walang problema sa bike natin yan, kasi dito meron tayong heated grips. May solusyon na naman yung motor natin, no? Baby tayo pag ito yung gamit nating motor eh. Ingat lang kasi baka madulas ang kalsada. Kape tayo dito. Okay, naantok ka na eh. Kape lang. Gusto ko matikman yung kape nila. Ikaw, anong gusto mo? Ha? Coke? Sa malamig? Sige, maating yung chan mo eh. Okay, as you wish. Sarap i-drive nito. Mami, gawin natin to every week. Hindi ka lang pwede mag-stop para mag-picture. Maraming nga sakyang dumaraan eh. I like the boots. Kapit na kapit siya. Ay, natanggal. Sponsor ni Ella yan eh. Climb. Ulo, may tama. Tumama ba tayo? May? Tumama ba tayo? May tama oh. Hindi ko napansin. Hindi ko rin napansin eh. Hindi yan. Okay, gear down. Sarap, lamig. So nagtimpla tayo ng kape ng asawa ko. So ito ay local na kape to. Hindi ko yan. Dito talaga to. Gawa nyo to, gawa nyo. Hindi. Binibili. Okay. Kape tayo. Sarap magkape. Tapos ito yung view mo. Yan. Mami, punta ka doon. Punta ka sa motor. Punta ka doon dito. Tingin ka dito. Smilean mo ako. Yeah. Welcome po kayo sa Atok, guys. Maganda pala dito. Sarap din yung kape nila. Pakita ko sa inyo yung motor natin after ng 4 hours na ba tayo nag-ride? We're on time pa rin naman. Ano oras na ba? 4 o'clock na. Malapit naman na kami. 6 kilometers na lang. Pero mabagal lang kasi yung biyahe kasi matraffic. Ito yung itsura ng ating motor habang niride natin sa basa. Ayan. Pasabak si 1300 natin. Linisin natin tong camera natin para maganda yung view niya. Walkthrough ko lang kayo sa GS natin ngayon. Parang habang tinitignan ko siya, lalo kong na-amaze. Para bang lalo akong nagagandahan ba? Pakita ko sa inyo yung box natin, tingnan nyo. Oh, yan. So meron tayong charger dito. Charging port, lahat ng box na to, ito at ito, yan, may charging port tayo dyan. Ngayon, madali na magpalit ng battery, diba? Hindi ako na-worry na baka malobat ako.
change bat muna tayo. Alright, nakapag-cut tayo ng baterya. So, ayan o. Diba? May indicator pa siya kung low bat or full charge na yun. Galing. Tapos ang ginagawa ko, para hindi siya matagtag, iniipit ko siya dyan. Tapos ito yung aking shades. Sama-sama na siya dyan. Sa experience ko kasi, kapag ka ito, wala dyan yan, kakalog yan dyan dito sa top box natin. Masisira yung gamit mo sa loob. So yan, mas safe siya. Guys, tignan nyo yung mga pine trees oh. Nakatubo sila doon sa bato. Tsaka gandahan, wala talagang laging dyan. Hindi pinuputol kasi kung ilang taon na dyan yan oh, tumubo yan dyan sa bato. Nakakatulong yan sa pag-hold ng mga nahuhulog na rocks, no? Pero yan, di maiwasan yan mga ganyan, no? Maganda rin tong stopover na nahintuan namin ni Ella kasi meron siyang ano doon, restroom, tapos may kapihan, pwede kang mag-noodles, magkape. So dito tayo sa part na ng Atok Benguet at ang temperature nila ngayon dito ay 15 degrees Celsius. Wow, ang lamig. Ang lamig-lamig niya. Tsaka dito, hindi ka matatakot pumunta dito kasi marami silang mga lodging, yung mga pwede kang mag-book ng accommodation. I think yung lugar na to, ang alam ko may camping air din dito kung mahilig ko yung mag-moto camping, pero hindi ako naka-prepared sa ngayon eh. Siguro masarap din ma-experience, no? Matutulog ka sa tent tapos dito. Pero syempre pag dito mo gagawin yun, dapat yung tent mo waterproof din talaga, yung hindi mababasa. Meron ba kayong marirekomendang tent na yung maganda yung quality? Tapos yung tent na ano, na yung pwede pumasok yung motor. Natutulog ka kasama yung motor, no? Talagang literal na moto camping. Parang may nakita akong ganun eh, pero somewhere in Instagram ko nakita, ang ganda eh. Set up siya ng camping niya, no? Yung motor nasa lilim din. Dito naman sa Pilipinas kasi hindi mo rin may suggest yung tent na hangin lahat tapos nakalutang ka lang kasi wala kang mapagtali ang puno. At ayun na nga, finally nag-connect na yung ating Chigi ulit. Malapit na po ang ating pupuntahan. 3.8 kilometers na lang ang ating pupuntahan, 11 minutes away. Nandito tayo sa may Sakura Farm. To give you an idea, ito ay nalaman ko lang kasi yung may-ari mismo ng Sakura Farm ay kliyente ng Watermax Enterprises na sponsor ng bidyong ito. Yan. So ito yung pupuntahan natin ngayon. Pero hindi tayo nagpasabi na pupunta tayo. Yan. Welcome to Barangay Paway. Uy, Paway? Parang Ilocos yun ah. Hindi tayo nagpasabi talaga kasi ayoko mang abala. Imagine mo yung batong yan, gumulong dyan, laki. Kasi gusto kong i-experience yung sinasabi nilang farm nila. Kasi hindi naman negosyo yung pupunta ko dito ngayon. Gusto ko lang mag-unwind. Maganda daw tong Sakura Farm. Oh, maraming mga tourist spot din pala dito. May mga nakikita akong signage na blossoming. Ano ba yung blossoming na yun? Oh, Northern Blossom Flower Farm. Oh, sabi sa may mga flower farm dito. Siguro dito galing yung mga bulaklak na dinadala sa Baguio pagka may panagbanga. Mag-uwi tayo ng gulay, karga natin sa GS, mami. Pero hindi ko alam kung alin dun yung kanila, no? Yung farm mismo yung kanila. Ngayon meron silang transient or parang accommodation. O dito guys, kapag yung gloves na gamit ko ngayon, itong Mason Pex, kaya pa rin naman niya yung lamig. Hindi ko pa ino-on yung ating heated grips pero kaya niya. Maganda dito mga pre. Ayan, Isaac Transient. O yan, pwede ka dyan sa mga ganyan, mga transient house. Dito, di mo kailangan ng aircon, napakalamig na. 15 degrees pa naman. Mamaya sigurado, baka nag-9 yan. Mamayang gabi or madaling araw. Mami, may appointment tayo kasi Lunes bukas, diba? Pwede tayong magmadaling araw ng biyahe bukas. Kasi Monday eh. Kaya kapag kayo magka-moto camping kayo or i-sneak ride kayo, the best time to travel, alis kayo ng Sabado ng hapon. Yan, kasi tapos na yung trabaho ng Sabado ng hapon, diba? Tapos punta kayo ngayon sa destination na pupuntahan ninyo. Kahit gabi kayo bumiyahe, okay lang yun. Dito para tayo. Niliko dito. So may view doon, ganda bakit siya kuminto? Mira. Sa pinakamataas huminto eh. Parang wala ka sa Pilipinas, diba? O, lamig. Malamig ang klima. Mabango ang hangin. Presko. Oh, napaka peaceful. Motor ko lang ang maingay dito. Tsaka ako. Ganda dito. Pasilip naman. Yan
Oo. Kaya lang, dahil yung Sakura Farm ngayon ay inuulan, hindi natin alam ngayon kung kamusta naman ang kanilang mga bulaklak. Okay pa kaya? Dito, Pearl CJ Place, Sakura Park Place. Ito, dyan yung mga pwede kang mag-book ng transient. Nako, wala ko nakikita kahit isang bulaklak. Ito na, yung Sakura Farm. Yan, natakpan lang ng motor. Ito ba yan? Sakura Park. Okay, park siya, hindi farm. Mali ako. Okay, welcome to, mayroon siyang admission silipin mo natin, madali nitutuluyan mamaya kahit gabi tayo maghanap nun. Tsaka dito, baka mayroon na rin dito. Atok Benguet, nasa Heights Place tayo. Ariko, so saan yung mga yan yun mami, yung tinataniman nila. Mag-inquire muna ako dito, tsaka magdikit ako ng sticker ko. Madami na palang sikat na vlogger ang nandito. So kung nakikita niyo yung sticker nyo, shoutout na lang sa inyo. Ako dito ako magdidikit. Nakarating dito ang pambansang tubig. First time. Mami, ganda mo pala dyan Picture nga kita dyan. Dyan ganda ng suot mo syempre magaling yung kuha ko. Tao po. Ay, good afternoon. Ma'am, gusto namin mag overnight stay dito. Overnight. Magandang umaga po. Ay, hapon na pala. Paano po gusto namin mag overnight sa room ninyo? Paano ang gagawin po? Ngayon, sir? Opo. Pwede naman. Ilan po kayo, sir? Dalawa lang kami. Mag-asawa po. Opo, room for Pwede naman, sir. Gamitin nyo yung isang bed, 45. Okay po. Sige. Sige po, dalang ka na ng... Doon na lang po Sige. So dito kahit wala na ako nakakitang bulaklak, maganda pa rin yung lugar. Sensya na, hindi kasi araw ng tagsibol. Parami, 2.5 lang. Dito, silipin mo yung kwarto. Doon yung nila, kitchen. Kaya doon sila nag-stay. Pwede ka rin mag-merienda doon or kung may kainan. Hindi ko alam at least. Ma'am, yung 2.5 may lunch, may breakfast na, wala pa. Okay. Saan po kami? Dito na lang kami. Hindi, isang bed lang na may gagamitin namin. Okay. Sige ma'am. Dito ang ganda nga Wow. Dito, pwede ka mag-order dito. Naisip ko tuloy, saan nila nilagay yung machine natin? Ano ba in-order mo? Almusal na? Oo. Yung hapunan? Hindi. Anong hapunan? Hapunan na yan. Yung almusal natin? Di bukas na Hindi, I mean, ikaw, gusto mo bang magmadaling araw, biyahe? Malalaan mamaya. Okay. Tapos isang pansit ka. Pansit Canton. Walang kamadayang pansit Canton. Guys, ito yung setup namin ni Ella. Ito yung room namin. Yung helmet ko na empty helmet, Atom 2. At yung Climb na helmet ni Ella. Ito kasi si Ella, may special price yan kay Climb. Sponsor din niya kasi yan. So, yan ang mga suot niya. Lahat siya, Climb. Ayan Sa akin naman, ang sponsor ko yung Empty Helmet Philippines. Ngayon, ito naman yung ginamit ko na BMW na mga gear natin. So, ngayon, nagka-transfer ako ng file. Kasi ang plano ko dyan, kapag na-shoot ko na ako na rin mag-edit para diretso upload. So, yung mga boxes ng GS natin, ayan lahat Ayan siya lahat. Tapos, yung boots natin. Na-appreciate ko yung Climb na to kasi waterproof. Ganda. Sobrang ganda. So, ang gagawin ko kasi, gusto ko pag nag-ride ako na yung mag-edit, ako na yung mag-upload. Kahit na, pagpasensyahan nyo na lang yung quality, I think pababawasan. Hello, asawa ko, Mami, uy, may chinelas ka na, Mami, Hey, chinelas, Ito yung sa'yo, sige. So, ito guys, yung aming hapunan ngayon. Niluto para sa amin. Sarap. Romantic ng lugar, Mami, Kahit medyo madilim. Kahit dalawa lang tayo. Enjoy ka naman kahit dalawa lang tayo. Ay, katuwang Sarap Ayun may pa-rice wine pa kami. Hindi ano tawag? Cherry daw, cherry. Cherry ito. Diba? Ay, nice. Ito, gawa to dito. No, 3. Bangkay dyan lang. Dito sa labas. Benguet. Ang galing. So ito, 300 pesos lang. Naka-rice wine ka na. Alright. Uy, ang sarap pala ng order mo. Ano yan? Lemon chicken. Yung lemon chicken. Pero ito yung pinabalik-balikan dito. Ito yung pinakamahal na sinaserve nila sa mga guests nila dito. Yan. Yung chicken na yan. Ay, sarap ng buhay ng asawa ko. Stress ulit bukas. Stress na. Kaya umalis na ba? Pantanggal ng stress.
na pwede ka palang mag-ride na parang nasa abroad kahit ikaw ay nandito lamang sa Pilipinas. Tsaka yung view mo, ang ganda ng view, di ba? So, yeah, let's eat. Enjoyin ko to. Yung asawa ko nagre-report na sa mga anak namin, no? Sai! Ay, Sai, ang ganda dito. Magmotor ka na kasi. Oh. Doon tayo wala na. Ganda dito. Sai, alam mo ba, dito sinut yung kila Ling tsaka kay Bingo. Oh, para kaming si Ling at si Bingo, di ba? Alright, good morning guys. Mami, good morning. Enjoy ka naman. Uy, di ba? Ganda ng paligid. Saktong-sakto yung labas ko dahil wala nang ulan. I hope okay na yung ating audio ngayon. Dahil pag hindi okay, magiging voiceover vlog na lang to. Hindi pa naman ako magaling mag voiceover. Kasi masarap mag vlog na sinasabi mo yung mga bagay from your heart. Kasi wala nang ibang mas genuine pa doon. Kapag lahat ng sinasabi mo ay on the put. Tsaka mas nafe-feel ko yung video kapag talagang galing dito yung ating mga mensahe. Ang gaganda pa naman ng mga motivational na sinabi ko na yun. Ang problema, hindi ko na kayang ulitin yun kasi for that particular moment ko lang siya kayang sabihin. Ito na yung view na nakikita natin, puro puti. Pero ang in-enjoy naman namin dito, hindi lang yung view, yung klima, yung pakiramdam ng lamig na feeling mo ay nasa ibang mundo ka na ginagalawan. Definitely kami ay talagang na-relax. Na-relax ako, ewan ko lang yung back ride ko. Na-relax ka ba, boss? Mag-sign ka lang ng approve kung oo. Ayun. Mahilig kami ni Ella mag-ride sa mga lugar na kung saan yung malalamig. Obvious naman sa aming kasuotan, pang malamig talaga to. So dahil wala tayong audio kahapon, ay dito tayo mag-i-start ng ating vlog. Kahapon pa ako nagvo-vlog, tapos ngayon pa lang pala mag-i-start yung vlog natin, From head to toe tayo, yan. Mula sa acting kasuotan, naka-empty helmet Atom 2 tayo. At hindi ako naglagay ng balaklava ngayon dahil nagdi-drip siya pababa, nababasa yung loob na kasuotan ko. Pero kapag walang balaklava, goods naman siya. So itong kasuotan ko naman ay BMW Rally. Ito, waterproof siya, naka-Gore-Tex siya. At maganda naman po ang pakiramdam kasi rain or shine, pwede mo siyang gamitin. Pero wag lang sa super init na panahon kasi mahirap naman baka kayo ay mairita sa sobrang init. At sa pants ko, yung Paris niya na BMW Gore-Tex din siya. Rally edition po ito. Sa aking pagkakaalam, ito po ay limited. Yung suot naman namin ni Ella, ito, pakita mo nga, yung suot mo, yan. Yung kasuotan niya na jacket, iyon ay Climb naman, magkaiba kami ng brand. Waterproof din siya. Tapos naka-airbag kami. Ito yung airbag. Naka-motor sensor po siya. Parang tawag sa iba niyan yung yung gyro sensor. Na kung saan kahit ano man ang mangyari sa iyo, kapag na-detect niya na serious yung mangyayari, yung mga 50, ang sabi 50 kilometers per hour, doon lang siya mag-activate. Ay, kuya, wag po! Hindi man tayo madali, tayo pala atrasan lamang. Sapatos naman, suot namin, hindi to sapatos, ito po ay riding boots na kung saan waterproof din siya. Hindi mo kailangan lagyan ng kapote or whatsoever. Maganda ang grip niya at madali rin siyang isuot dahil nakabowa din siya. Nasabi ko na from head to toe. Kami ni Ella, mahilig kaming mag-invest pagdating sa aming safety, sa aming pag-ride. Kasi syempre, hilig na namin to kaya dapat medyo investan muna ng konti. At least para sa safety naman natin yun Sa motor naman, ito gamit natin ang BMW 1300 GS. Ito yung tinatawag nila na top of the line dahil siya ay naka option 719. Yung mga parts niya sobrang tibay daw niyan dahil naka military grade yung mga nilagay sa kanya. Sa gulong, nagpalit ako ng gulong na pang off-road. IRC tire yung nilagay ko. Makapit naman siya, lalo kapag napapadaan ka sa mga off-road na ganyan.
Actually, pag yan yung ganyan, mas lalong nabubuo pa yung confident ko eh. Kasi yung gulong ko doon naka-design. Siya naman po ay mayroong 60-40. 40% yung pang highway niya at 60% yung pang off-road. So parang mas makapit talaga siya sa off-road condition. At ito naman sa aking control na ginamit natin for navigation natin, itong Chigi. Sa mga boxes naman natin, it's original na gamit para sa BMW 1300 na naka-exclusive design lang para sa mga BM kasi mayroon siya mga charging terminal sa loob. And then naka Wunderlich tayo na extra in case lang na mag-grocery si Mrs. By the way, ito palang Atok, sila pala ang malaking supplier ng mga gulay, no? At mga bulaklak. Parang gusto kong every week mag-set ako ng ride. Pero syempre, ako na lang magsiset para well planned. No more side trip. Tsaka nag-experiment din ako guys dahil first time nga namin ni Ella na mag-ride dito. Yung gamit ko kasi sobrang dami kong dala. May mga drones ako, FPV. Basically di ko naman nagamit kasi kailangan kong enjoyin din yung lugar. Pero yung drone nagamit siya. So baka drone na lang ang gagamitin natin soon. Yung FPV iwanan na natin. Kasi ang maganda sa FPV, yung mga pang event ba, yung gusto mo i-showcase yung mga bagay-bagay ba, doon maganda gamitin ng FPV. Pero sa mga gantong nature, masarap to mga cinematic shot palagi. Boss, okay lang ba yung takbuhan natin? Eh, hindi ko pwedeng bilisan, baka madulas eh. Maraming landslide. Sa ngayon, marami ang nag-detect sa ating mapa na meron daw mga heavy rain talaga. Hindi ko lang sure kung kaya ng suot ko yung heavy rainfall. By the way guys, kahit anong motorsiklo naman ang gagamitin nyo, kung kayo ay taga Maynila or Pangasinan, Tarlac, mga lugar na dyan sa atin, eh kaya naman makarating dito sa Atok. Kasi sa amin, ito na yung naka-google sa akin, around 3 hours and 41 minutes, maulan pa yan. Tapos yung layo niya kasi is only 150 kilometers lang. Malapit lang to, 150. Kasi dun sa mga nire-ride namin, mga 300 yun everyday eh. One way. Ito 150. So tama-tama lang na pampalamig, no? Tingin ko kahit naka 150cc ka na motor, automatic, ADV, scooter, kayang-kayang marating tong Atok kung gusto nyong ma-feel yung ganda ng lugar nila. So ito lang yung mga 150 kilometers na ganyan. Mas maganda nga dyan yung mga automatic scooter lang eh, para mas relax na relax kayo, no? Kasi itong motor na ganito, ayun, no? Ito na yung yung half cab. Yung mga motor na ganito kasi naka-design siya sa sa mga mabibilis na takbuhan, malalapad na kalsada. Nawala sa isip ko yung highest point. Pupunta nga pala ay nako, nawala. So okay lang, marami pang chance para balikan. Oo. Mahirap naman yung araruhin mo lahat sa isang biyahe. Basta ako okay na ako eh. Satisfied na ba? Mula dun nga pala sa sa pinuntahan namin sa Sakura Blossom, ang highest point doon ay mga 2 kilometro na lamang. To be exact, 2.3 kilometers lang siya. So malapit na malapit lang. Ang problema, kahit sabihin mong 2.3 kilometers, kaya ganyan lang ang takbuhan nyo. Hindi ka pwedeng magmabilis kasi delikado. Pero siguro kung tuyo naman yung kalsada, pwede. Natapat lang din na maulan. And syempre, yellow lane, pwede mo overtake. Tama ka dyan, mami. Maganda nga pumunta ng walang turista. Yung siksikan kayo, no? Kung minsan talaga maganda mamasyal ng hindi peak season. Pag ganito nga palang maulan guys, drive at your own limits lang. Nakapanood nyo ba yung mga yung nasa TikTok kung minsan yung diretso naman yung motor, bigla na lang sumesemplang. Ang hirap pa naman itayo nito pag sumemplang ka. Ingat lang, pwede naman pagana na lang pagka safety ra. Tsaka yung takbuhan natin na ganyan, yung 12 tayo ng tanghali dating sa bahay, talagang 12 yan. Kasi kasama na sa compute ni Google yung traffic tsaka itong heavy rainfall. So makakapagtrabaho pa tayo ng half day. Meron ako isang gustong puntahan, mami. Pero hindi malamig doon. Yung pinakamataas na waterfall sa Region 1, part ng Ilocos yun. Gusto kong pasyalan yun, gusto kong makita. Ang problema, yung nag-hold back lang sa akin, may konting akyatin, hiking ba, ayaw mo yun Bakit Monday na Monday konti bumibiyahe? Mukhang nung napuntahan natin kahapon, yun yung pinaka-rush hour nila. Morning pala magandang umikot-ikot dito. Yun bangin yung nasa kanan.
Gusto ko yung features ng 1300 na naka-automatic suspension siya. Hindi mo na kailangan i-adjust yung suspension mo kung ano yung setting niya. Basta naka-automatic, mag-self-adjust na siya. Expect nyo rin guys na pag-akit kayo rito, may mga maaamoy kayong kakaibang amoy. Dito ka lang makakita ng ganyan kasariwang repolyo. Pagkaba mo sa atin, ilado na yan eh. Iba-iba rin yung yung laman nila. Carrots, repolyo, basta kung ano siguro yung tinanim nila, ayun yung ikakarga nila sa truck. Urea, yun yung fertilizer nila dito, organic, yung naamoy mong mabaho. Oo, galing sa poultry, kinukuha nila, tapos gagawing fertilizer. Marahil yun yung nakita nilang effective, kaya yun yung ginagamit nila. Malapit na tayo, 124 kilometers na lang. Mula doon sa aming pinanggalingan ay hindi na nagbago ang weather, ganito pa rin. Ang haba na biniyahin natin eh. May 30 kilometers na. Ilang oras? 2 hours and 50. Mga tatlo. National toll gate pala to. Toll gate. Oo, dati pa lang may toll gate yung papuntang Bontoc. Ngayon sarado na, kaya yung kalsada hindi na naayos. Parang yung sa Cannon Road, 'di ba? Meron siyang toll gate. Andito na tayo sa Baguio. Baguio na to, 'di ba? Bontoc 'yon, ito yung Baguio. Welcome po sa Baguio City. Kakalagpas lang natin ng SLU. Ito pala SLU, St. Louis University, kung saan gumraduate ang aking backride ngayong araw. Asa ka ba? Di ka ba SLU? Hindi ba? UB ka lang? Hindi ka pala SLU. Si Doxin pala ang St. Louis. Akala ko SLU ka eh. Iyon, naligaw pa tayo dito sa Baguio Burnham Park. Kahit umuulan, maraming namamasyal 19 degrees na lang dito sa Baguio. Oo, kilos ako pa. Bike muna kayo, sir. Sige, hinto muna ako. Hindi nyo po kasama sa saysay, Yun, thank you. Meron. Nagdala talaga ako para sa'yo. Nakita ko na yung GF yung bago eh. Thank you po. Salamat. Sige. Nakakatuwa yung mga followers nakikilala tayo kahit nadadaan lang no. Bago pa uminit ang ulo mo, pakakainin mo na kita dito. Yan, konti na yung mga tao. Pwede na tayo dito sa gilid. So kumain ng healthy food ngayon Itong sabaw na to masarap. Matamis nga lang. Yung kape ko ubos na. Ito kami sa Mayhoy. Ito yung dinaanan namin nung papunta kami ng Ato. Ito yung tinuturo kaya lang maraming kumakain nung panahon na yun. Ayun, nataputan namin, halos walang tao. Sumitya kami ng konti. Ito namin pinaplano kung ano yung mga next na gagawin namin to our next adventure. To be announced on my Facebook page yan, guys. Nag-enjoy ka ba, boss? Bakit di ka kumikibo pag tinatanong kita kung nag-i-enjoy ka? Kasi gusto ko maulit pa. Okay. Pero dapat walang sagot-sagot. Don't worry, paplanuhin ko para sa'yo. Simpleng date lang. Total cost ng gastos namin dito doon sa magandang hotel. Umabot kami ng 4,000 pesos accommodation with food. Dinner at hapunan. Yung gas mo, 600 pa lang nagagastos natin. Dun sa gas, 600 pa lang. So ito, kasama mo to lahat. Kumbaga, hindi tinipid na biyahe to. No? Umabot lang kami ng 6,000. Imagine mo, sa halagang 6,000 pesos. Experience na namin yung lahat ng mga dapat namin na-experience sa lugar na yun. Na hindi tinipid. Na hindi nagtitipid Hindi mo pinahirapan yung sarili mo, talagang nag-relax. Pwede naman pala dito sa Pilipinas yun. Yan. Dalawa na yan, boss. Thank you. Ngayon naman, pupunta na tayo sa ating bahay. At magtatrabaho pa yung aking jowa. Lala. Bakit 2 hours yung biyahe natin dito, mami? Pag kayo 1 hour lang, no? May disadvantage, guys, yung mayroong malaking side pannier, no? Sa experience ko lang, syempre natatakot akong sumingit-singit kasi malapad po yung ating motor. Parang kalahati na ng kotse na yan Pero alam ko, basta pumasok yung manibela, pasok naman yung bike natin. Kaya lang medyo nandun pa rin yung doubt sa akin na nag-aalangan akong ipasok kasi malapad nga siya. At the same time, kanina maulan, medyo duda ako na yung gulong ko ay madulas dahil naka off-road tire tayo. Ilagay na rin natin siya sa road mode. So iba pa rin talaga yung isang klase, yung mayroong 60% na highway
tapos 40% lang yung sa off-road. Mas ramdam ko yung kapit ng gulong doon. Although dito, kapit din naman siya, kaya lang yung confident yung gusto ko kasi yung 100% yung confident mo sa ginagamit mong motor tsaka sa gulong. And since first time ko naman tong ginawa sa motor, mukhang okay din naman, kaya lang medyo nagda-doubt lang ako. Kapit pa rin kaya lang siguro kapag mga 100 plus na yung takbo, makakaramdam ka ng mga skid okay naman Gentle reminder, kapag nagmumotor tayo, syempre ang paalaala natin palagi, mas may enjoy mo yan kapag safe kayong makakarating sa inyong mga paroroonan. It doesn't matter kung gaano kaganda yung napuntahan mo kung may nangyari namang aberya. Sa una pa lang, kailangan nyo na pong i-check yung mga equipment na gagamitin nyo, motor, gear, lahat i-check nyo na kamusta naman, kung nasa top condition ba. At pagkatapos, be mindful dun sa mga ibang sasakyan na kung saan i-consider din natin yung kanilang safety, pati rin sa'yo. Piece of advice from me, huwag tayong mag-ride na over doon sa ating skills, doon sa ating limit. Pwede mong gawin yon kapag ikaw ay nagpa-practice sa racetrack. Pero pag dito ka sa highway, I will recommend to ride defensively, kasi pag nag-ride po kayo ng over sa inyong skill, pwede tayong makadisgrasya or tayo yung madisgrasya. Sa akin naman pong experience, ang masasabi ko lang, para ready yung sarili nyo sa pagmumotor, siyempre tayo, iba-iba tayo ng skills at kakayanan, pati sa endurance natin sa pagsakay sa motorsiklo. Para alert po kayo, lagi po kayo dapat hydrated, inom tong tubig, ganyan, di baling ihi ng ihi, basta lagi sure. Kapit naman pala sa sa corner kahit na off-road. Hindi lang tayo makatulin kanina dahil sa basa yung kalsada. Ngayong tuyo na, okay na siya. Sa social media, marami ang nag-ride ng sobrang tulin na nakikita ko. Sila naman, marahil ay meron silang ganong skills at kakayanan para gawin yung ganong katulin ng mga pagmamaneho. Ngayon tayo, syempre mga nanonood tayo sa kanila, huwag tayong magpadala dun. Baka mamaya nagagaya natin Minsan kasi kapag nanonood din ako ng mga vlog, lalo si Mas Chris sa ibang bansa, after kong manood dun, grabe, katuling ko napapagaya tayo sila naman kasi maganda yung kalsada nila, maluwag. Sa atin, tignan mo naman, medyo masikip. Ba't yung kayo dumaan sa lubak? Ba't kayo dumaan sa lubak? Sira po yan, sir. Dito po ang daan, one way po. Maganda rin mami yung gulong pala pag sa tuyo. Pag basa, madulas. Pero pag tuyo, kapit siya. Pwede mong i-banking hey, sa wakas, tuyo na. Basa ulit. Tuyo na yung aking kasuotan at pati na rin ang ating kalsada. Maganda naman pala ang kapit ng aking gulong. Pagka nga lang sobrang bilis, maramdaman mo na rin na may maingay siya. Alright, ang bilis. Nandito na agad tayo sa baba. Sarap ng travel ng suspension itong JS. Talagang yung buong suspension niya gumagalaw kahit ilagay mo sa lubak. Kapit na kapit Alright, busog na naman po ang ating 1300. Matipid talaga to Parang 1 po lang yung balikan ko. May mga camping sa T-Flex Nakatawid siguro yan. Papaitan. Ay, pass through takbo. Takbo. Ginagawa natin para din na mahirapan si kuya. Bubugawin niya hanggang dun yun Malayo na yun ang lakarin niya. As I promised, alas 12 tayo makakarating ng bahay. Sirang kalsada. Okay. Lakas talaga sumira ng tubig pag sa semento. Yan ang pinakamabilis sumisira ng mga kalsada natin. Asfalto, semento, masisira yan dahil sa tubig. Ganon ka powerful ang tubig. Dito tayo sa kabilang kalsada dadaan. Magtatarlak muna tayo. Nabitin ako sa ride gusto ko pa magtarlak bago magpangasinan. Ito yung pinaka shortcut na palaging tinuturo ni Waze or ni Google doon sa mga customer natin. Kaya karamihan sa client natin kapag pumupunta rito, akala nila naliligaw na sila. Ay hindi, siya, Dalmatian. Yung kulay niya Parang ang dami ko nakikitang kambing ngayong araw Parang masarap ang pinapaitan ngayon Pagluto ko nga ulit ng pinapaitan, mami. Alright, home at last. Saan ka? Second gate? Third gate?
Second tayo. Okay, we're home.